Ramdam at nakikita ng mga mamamayan na tumatanggap ng ayuda personal mula kay Pangulong Marcos at mga local official, gobernador at mayor sa mga iniikot na mga lalawigan ni Pangulong Marcos bilang pagtulong sa biktima ng mataas na bilihin, epekto ng mataas na fuel at iba pang crisis sa ating bansa. May ikot-ikot po ang Pangulo Luzon, Visayas, Mindanao. Kitang-kita ng mga mamamayan. Healthy ang Pangulo. Malinaw na fake talaga, hindi totoo ang sinasabi ng galit sa gobyernong ito na may sakit ang Pangulo. Kaya nga naaresto na yung isa dahil nga ho sa fake news, cyber libel law ang pinairal. Ngayon, sa pag-ikot-ikot sa mga probinsya, kabilang sa aking mga natatandaan ay yung Cebu, yung governor ng Cebu, nagsalita na sobra ang schedule ng Pangulo. Sobrang sipag ng Pangulo. Siksik na siksik ang mga schedule sa mga probinsya. Sa Batangas, ganun din. Nakita ng mga Batanggenyo, kahit mainit ang araw, andyan ang Pangulo kasamang namimigay ng mga ayuda. Nung isang araw ay sa Capiz. Sinamahan pa ni Marojas. By the way, yung governor ng Capiz ngayon ay si dating congressman, Governor Fredinel Castro. Yung malaki ang boses, mataas ang boses. Maingay sa kongreso ng mga panahon yon, abogado. Ay ngayon siya ho ang gobernador ng Capiz. Kahit dito ho sa City of Manila, kay Mayor Isko Moreno, doon pa nga siya nagbuhat ng 25 kilos ng bigas. Nakitang healthy, tawa ng tawa si Mayor at saka yung mga nakakita. So, yan po yung papapatunay. Trabaho ng trabaho ang Pangulo, pero laging binabaliktad ng mga anti-Marcos na mahina ang gobyerno, wala daw ginagawa ang Pangulo, nagpapabaya daw sa crisis. Yan ay paninira lang sa aking sariling interpretation at opinion. Again, sinasabi ko rito yung totoo lang. Hindi ko obligasyong ipagtanggol si Pangulong Marcos, hindi ko obligasyong ipagtanggol ang gobyerno kasi hindi naman ako konektado yan. Ako ay nagsasabi ng ganito bilang sibilyan at nakikita ko ang katotohanan. Ayaw ko lang ipakita yung mga video kung saan dahil magiging copyright yan. Wala naman ako doon sa lugar na kung sila namimigay. Pero kitang-kita, lumalabas yan sa telebisyon, lumalabas yan sa radio, TV, Malacanang, yung RTPM, Office of the President, ang nagko-cover exclusive sa galaw ng Pangulo sa loob at labas ng palasyo. Maging sa abroad, sila yon. Nakikita natin ang libo-libong mga tao sa mga cover court. Napakainit, nandun sila. Tuwang-tuwa sila dahil pinuntahan ng Pangulo, binigyan ng ayuda. Pero sa kabila ng lahat ng yan, sinisiraan pa rin. At ang pinalalabas nilang magaling ay yung biyahera na Vice President. Walang ginawa kung hindi magbiyahe na magbiyahe kasama ang mga bodyguard. Hinahanap sa Justice Committee para ipagtanggol ang sarili, hindi dumarating. Pero maingay sa interview sa media at social media. Pero walang ginawa naman tayo, wala tayong nakikitang nagawa. Puro biyahe lang, puro paninira. Ang kanyang pagbiyahe sa abroad, siraan ang gobyernong Marcos. Sirain ang Pilipino sa international community. Yun ang nangyayari. Wala naman siyang speech sa abroad na pinuri kahit minsan ang gobyerno o pinuri ang mga Pilipino. Hindi. Punong-puno lang ng galit, puro paghihiganti, puro banta itong grupong ito. Hindi ko alam kung bakit sila ganyan. Real talk lang tayo. Huwag kayong magagalit. Kung hindi nyo naririnig yan at nakikita, bakit naman hindi? Open naman yan. Sa mga statement, interview, ingay ng kanilang mga political vlogger, ng kanilang mga kasamahan na kaliwat kanan na ang kasong inaabot kasi nga puro fake news, puro panlilin lang. Ayun ho ang kanilang pinakaharap ngayon. Dahil nandyan ho ang matapang, seryoso na direktor ng NBI. Kung ano sinabi, ginagawa niya. Hindi niya katulad ng mga dating NBI director, puro warning, puro salita. Ito hindi. May gawa, may aksyon. Tapos, pagka kayo kinasuhan, sasabihin nyo harassment, sasabihin nyo panggigipit. Kalokohan yun. Yan ay argumentong basura.
Hindi kayo iimbestigahan, hindi kayo kakasuhan kung walang ebidensya. Kaya kayo iniimbestigahan dahil mayroong batas. Kaya kayo pinapanagot kasi lumabag sa batas. Yon ang tamang gobyerno at tamang proseso. Okay? Eh di subukan yung NBI. Subukan nyo. Magwala kayo na magwala. Bumanat kayo na bumanat nang wala sa lugar. Tingnan natin kung kaya nyo takutin ng NBI. Kung kaya nyo takutin ng gobyerno. Okay? Kung ang mga pulis kaya nyo lusutan, ang NBI mukhang hindi. Mukhang may paglalagyan kayo. Seryoso si Director Matibag, hindi nyo matitibag. Nakita naman nyo kung magsalita sa radyo, telebisyon, maging doon sa Committee on Justice. Ang lahat ng tanong ng congressman sinasagot. At napakarami pala nilang iniimbestigahan. Kahit sino iniimbestigahan, wala silang kinatatakutan. Yan ang National Bureau of Investigation ngayon. Okay? So, ayan po. Yan ang totoo. Tuloy ang trabaho ng Pangulo. Nakikitang buhay at malakas, walang sakit si Pangulong Marcos ng taong bayan dahil sa personal na pagbibigay ng ayuda sa gitna ng napakainit na panahon at araw. At yun namang mga anti-Marcos, tuloy-tuloy din ang kanilang paninira na puro personal. Dala ng galit at paghihigante na hindi ko alam kung bakit ganon. Pag ang kapital ay galit at paghihigante, delikado yan. Walang mararating yan. Walang kakampi dyan. Kayo-kayo na lang yun. Kasi ang gusto ng majority ng mga Pilipino, matinong gobyerno, matinong opisyal. Nasa normal na pag-iisip na opisyal. Nasa matinong galawan. Ayaw ng matinong Pilipino na parang puro paghihigante at pamimersyon na lang ang layunin para makabalik sa pwesto at gustong hawakan ng gobyerno. Delikado po yan sa demokrasya at sa matitinong Pilipino. Siyempre magpapalakpakan, magsisigawan pa yung kanilang supporters na tinuturing na ni Senador Trillanes na mga kulto. Kahit mali, kahit panlalait, pambabastos, ay tinatawanan, pinapalakpakan, tawanan pa kayo. Anong klase yun? Di ba? Kaya sabi ng dating senador, may pagkakulto. Ay malamang. Parang gano'n na nga kayo. Anong tingin ninyo? Please like and share, subscribe and follow sa ating mga channel. Hindi lang dito sa MA Pinoy TV, pati dito sa ating isang channel, Mike Abi Opinions. Isama na rin po ninyo doon sa ating Facebook page. Mike Abi Opinion, Facebook page. At ito po, binalik ko ulit, active na po ulit itong MA Pinoy TV sa Facebook page natin. Magtulungan tayo, magsamahan tayo, huwag patatalo ang katotohanan kaysa baluktot na mga galawan. Yan ay aking opinyon, merong pinanguhugutan.